What the? Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Honda Bet if ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi naman guys ay bigla itong tumirik habang nasa biyahe at ayaw daw umandar. Tapos pag kickstart na is hindi na daw makickstart ng kanyang makina. Yun o, ang tigas ng i-kickstart. Pinilit-panda rin pero umaandar pa ito, pero kalaunan is namamatay naman uli. So possible may problema talaga sa kanyang makina. So suspitsa ko nito guys ay nagkaroon ng overheat ang kanyang motor. So try natin i-on at electric start. So yan guys, kahit redondo ay wala talagang reaction ang kanyang makina. So ito guys ay chinek na daw ang kanilang oil sa kanyang makina. Upon checking is wala daw laman na oil ang kanyang makina. At pilit na ito nilagyan ng oil para daw masalba, pero ayaw na rin makickstart, no? Huli na daw ang lahat. Shout out kay Bossing, siya pang owner ng ating motor. So ang gawin natin guys ay baklasin natin ang kanyang new box cover at ang lahat ng bearings na natin tanggalin. Para mabilis natin trabaho ay kailangan magicin na natin. So guys, na-magic natin ang kanyang new box at tanggalan natin ang lahat na pinatanggal. Ang next thing gawin is tanggalin ang kanyang ignition coil. Okay. 2 bolt po ang kanyang ignition coil guys. Yan po ay 6mm po. So kapag matanggal na natin ang kanyang ignition coil, 2 po ang sakit ng kanyang ignition coil. Yung nasa babaw at saka nasa ilalim. So tanggalin natin ang 2 wire na yan para mabunot natin ang kanyang ignition coil. So tanggalin natin ang kanyang spark plug cap. So yan, tanggal ang kanyang spark plug cap. At tanggalin natin ang 2 bolt ng kanyang throttle body. So 2 po ang bolt na yan guys. First time pa itong nabaklas ang kanyang makina at never pa itong napabuksan. So next, tanggalin natin ang kanyang bolt sa kanyang cable ng kanyang throttle body. Okay. So pwede na natin tanggalin ang mga sakit na lahat natin pwede tanggalin, tulad ng kanyang TPS, ang sakit ng kanyang injector. So tanggalin natin ang kanyang injector. Sakit pala ng kanyang injector. Next is tanggalin din natin ang kanyang TPS na sakit at saka kanyang idle speed sensor na sakit. Kasi hindi natin matatanggal ang kanyang throttle body hanggat meron pang sakit na nakalambitin sa kanyang throttle body. So kapag matanggal ng lahat ng mga binanggit ko guys, pwede natin bunutin ang kanyang throttle body kasama ng kanyang throttle cable. So di mo natin kailangan galawin yan kasi ang ating puntos is punto ay ma-check natin kung meron mo talagang problema ang kanyang cylinder block, kung bakit ayaw na siyang makrang o makickstart. So set aside muna natin yan guys, ang kanyang throttle body. So yan, natanggal na natin. So medyo may kalakihan ang kanyang throttle body guys, makapareha lang sila sa on the click. So next natin gawin is tanggalin ang 2 bolt ng kanyang head cover. So tanggalin muna natin guys, yan ang 2 bolt na yan. Medyo may kahirapan no, natanggalin natin ang kanyang head. So next natin gawin is baklasin natin ang cover ng kanyang engine, yung nakatakip sa kanyang block at saka cylinder head. Tanggalin muna natin yan guys para maliwalas ang ating trabaho at hindi tayo mahirapan tanggalin ang kanyang head cover. So ito ay nangyari guys na mga madaling araw na daw ginamit ni Bossing. Kaya nagka-problema talaga siya at syempre tumawag siya ng backup para mapabooster ang kanyang motor kasi ayaw na daw umandar. So yan, natanggalan natin ang kanyang cover ng kanyang makina. May cover din yan sa ilalim guys no, pero priority natin tanggalin ang cover sa ibabaw na bahagi ng kanyang makina. So yun, tumulong na rin si Bossing sa pagtanggal ng mga plastic
para mapabilis ang ating trabaho. So yan guys, nakita na natin ang kabuong itsura ng kanyang makina. So pwede natin tanggalin ang kanyang head cover. So since first time ito natanggal, kailangan natin pukpukin gamit ang ating mallet. Yung rubber lang guys, wag yung dulo kasi metal yun. So yan, natanggal na siya. So di natin makita ang kulay ng kanyang oil. Ganun kadikit. So may idea na ako guys kung anong klaseng oil ang ginamit na, pero wag lang natin bangkitin. Yon, ganun po ang tsura ng kanyang cylinder head cover, napakakulay itim. So naulit na naman ang dapat, hindi dapat naulit sa kulay ng kanyang makina. So next experience ko to, itong kulay na oil na to, no, yung sniper na pinalitan natin ng timing chain. Ganito yun ang itsura ng kanyang makina guys. Grabe ang itim. Depende kasi sa oil, no? Kung anong oil na ginamit mo, yun din ang magiging itsura ng yung makina kapag naubusan ng langis. Masusunog at titikit talaga sa mga pisa. So ganyan po kakulay. Ganyan po ang kulay ng kanyang makina guys. Grabing itim. So luwagan man natin ang 4 na nut ng kanyang cylinder head guys. Yung 4 na 8mm na nut. Tapos tanggalin natin ang dalawang matataas na bolt sa kanyang tagiliran, sa left side na bahagi ng kanyang cylinder head na connect sa kanyang cylinder block. Ang setup lang ng Honda Beat FI at saka carb guys, halos magkapareha lang talaga, walang pinagkaiba. So doon lang sila nagka-diferensya sa injector at saka sa carburetor, sa konsumo ng gasolina, kung paano ito kinukonsumo sa makina. So ang nakita ko lang halos magkapareha lang talaga. Pati takip, pati set up ng kanyang cams at saka rocker arm, halos magkapareha lang. At saka laki ng block at saka cylinder head. Sa carb at saka FI, halos magkapareha lang. So medyo nahirapan ako tanggalin ng kanyang gasket. Dala na rin is never pa itong natanggal at masyadong dumikit talaga sa kanyang cylinder head guys. So hindi ko na siya pinilit, baka maputol. Sayang, original pa naman ang kanyang gasket. So tinanggal ko ng 4 na nut ng kanyang cylinder head. So pagkatapos matanggal ko ang 4 na nut ng kanyang cylinder head, pwede na natin tanggalin ang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Sa sitwasyong ito guys, no, halos hindi natin mapaikot ang kanyang makina, kaya hindi ko na mapita sa inyo kung ano ang tamang timing ng kanyang camshaft sprocket. Doon ko napita sa inyo kapag ma-assemble natin ang kanyang makina. Tinry ko yung ipaikotin, ayaw talagang umikot ang kanyang makina guys. Okay. So yan, natanggal na natin ang 4 na nut. So meron din siyang 4 na washer. So pwede natin tanggalin ang bolt ng kanyang camshaft sprocket. So may katigasan ito, no. Nung in-interview ko si Bossing guys, no, mga isang beses lang siya nakapagpalit ng oil. So ganun katagal talaga. Hindi na siya nakapagpalit ng oil. Kaya sunog na sunog ang kanyang oil guys. Kapit na kapit talaga sa makina. So sabi niya is baka dala na rin sa sobrang busy. At saka nalimutan na rin niya mag-change oil. Kasi ang gumagamit ng motor nito ay ang kanyang misis. Ginagamit ito sa hatid sundo ng kanyang anak sa paaralan. Kaya siguro sa sobrang busy ay nalimutan na niyang mag-PMS. So napaka-importante ito talaga na every 1,000 to 1,500 km ay magpapalit na tayo ng oil guys. Yun ang pinaka-importante. Okay. Kapag ang ating motor ay ginagamit natin araw-araw. So para matanggal natin ang kanyang sprocket ay tanggalin muna natin ang kanyang tensioner toser na nakapatong sa kanyang cylinder block. Dala po ang bolt na yan guys. So no need na nyo nang i-adjust o luwagan ang kanyang toser. Tanggalin nyo na direct rekta ang dalawang bolt na yan. So saka natin gamitin yung toser niya kapag ibalik na natin ang toser na yan sa kanyang cylinder block. So natanggal na natin. Pwede na natin sikotin ang kanyang camshaft sprocket. So, di ba? Napakadali lang kapag matanggal na natin ang kanyang tensioner toser. So, ipakita ko lang sa inyo guys, no, kung anong ang itsura ng kanyang timing mark. May guhit siya. So, hanapin lang natin yung guhit na yon. Kasi natabunan siya ng itim na oil. So, yan guys. Nakita na natin ang guhit na hinahanap natin. Yan po ang kanyang timing mark. So, yan po. At least may idea kayo kung anong itsura ng kanyang timing mark. Isang guhit lang.
So try na natin bunutin ang kanyang cylinder head. So ayun, nabunot na siya. Sa sitwasyong ito guys is medyo nahirapan kaming i-pull out ang kanyang cylinder head. Dala na rin is maliit ang espasyo ng kanyang chassis, no? So ang ginawa lang namin ni owner is tinanggal namin ang shock sa likuran para may angat na kaunti ang kanyang cylinder head. So medyo kulang pa rin, no? Tinanggal ko o niluwagan ko ang axle ng kanyang swing arm sa sitwasyon na yan guys. So for the meantime ginawa ko ang sitwasyon na yan guys. Hindi ko pinull out ang buong makina niya. Dahil na rin gusto ko makita ang sitwasyon ng kanyang block. Saka ko na i-pull out ang kanyang buong makina kapag nakita ko na natrabaho na natin ang kanyang motor guys. So yan, si bossing na ang pinatanggal ko sa cylinder head. So niluwagan ko ang kanyang shock sa atras at tinanggal ko ang bolt. At the same time ang kanyang swing arm is niluwagan ko rin ang axle para meron tayong espasyo sa kanyang chassis at saka sa kanyang makina. So medyo natagalan rin ng kaunti guys. At least natanggal natin ang kanyang cylinder head na hindi natin na pull out ang kanyang buong makina. So yun, natanggal na siya. So ang atin lang guys is ma-check natin ang block at the same time ang sitwasyon ng kanyang cylinder head. Saka natin siya i-pull out kapag i-assemble na natin siya. So yan, konting tiis na lang at bubunot na natin siya. So yan guys. So yan, natanggal rin natin sa wakas. So check natin ang kanyang combustion. Kung hindi pa nagkaroon ng daming carbon. Kasi dyan po natin makita ang sitwasyon kung nagbabawas na ba ito ng langis. O kumakain ng langis ang kanyang piston. So yun, goods naman ang sunog guys. Color brown. So hindi talaga siya nagbabawas ng langis. Matagal lang talaga nagpapalit ng oil si bossing kung bakit nagkaroon ng ganitong senaryo ang kanyang makina. So next step is tanggalin natin ang kanyang head gasket. So yan, tanggalin natin ang kanyang head gasket. So after matanggal natin ang head gasket, next ating tanggalin ang kanyang chain guide sa ibaba na bahagi para hindi maputol guys. Hirap tayo sa sitwasyong ito dahil dala na rin is tayo ay nag-home service, no? Wala tayo sa ating shop. Mas maganda talaga magtrabaho kapag nandun tayo sa ating shop. Hindi tayo mahirapan. Lahat ng mga tools na pwede natin magamit is magamit agad natin. At the same time is meron tayong panglinis sa makina. So sa sitwasyong ito is nag-home service tayo kaya mahirapan talaga tayong trabahuin siya ng maayos. So next guys, ang kanyang block. Ito naman sa kanyang sitwasyon is medyo nahihirapan kami ni bossing kasi dikit na dikit yung piston sa loob ng kanyang liner. Nag-stack up talaga siya guys. Kaya gagamitan natin siya ng pinatatago nating technique. Pinakamalupit nating technique o diskarte. Gagamit tayo ng kahoy pamukpok para ma-pull out natin ang kanyang cylinder block. Kasi kapit na kapit po ang kanyang piston sa loob ng kanyang liner. So doon na siya dumikit guys kasi naubusan na siya ng langis. Nagkaroon siya ng metal to metal contact. So konti na lang at makikita na natin, masasayan natin ang sitwasyon ng kanyang piston. So yun, klarong-klaro na guys. Ang gasgas o dami ng kanyang hairline overheat. Nagkaroon ng overheat na talaga ang kanyang piston. Kaya ito ang mangyayari, imbis na mag-change oil, magiging change oil na lahat. Pati connecting rod, siguro ayaw na rin gumalaw. Dala na rin is, nagkaroon ng pagbaga sa kanyang piston pin at saka sa kanyang piston. So yun, ang laking gasgas, namumuti ng kulay ng kanyang piston. So, nung mga last na talaga na nag-atakabilo tayo ng MIUI guys, bininas tayo doon kasi is natanggal natin yung piston kasi nga is gumagalaw yung piston pa sa kanyang connecting rod. Pero sa sitwasyon ni bossing guys,
hindi natin maigalaw yung piston sa kanyang connecting rod. Kaya tosgas malala talaga yung mangyayari sa kanyang makina. So yun, na-pull out na natin guys ang kanyang block. Dito na natin makita kung gaano kalaki ang damage na nangyari sa kanyang liner. So check nga natin. So yun guys, hanap tayo ng tamang liwanag. So yun, ang laki talaga ng kayod. Buenas na bossing guys, kasi ang kanyang block na nakita ko ay steel bore. So kapag steel bore, ibig sabihin mapaparibore pa natin ang kanyang block at di natin kailangan bumili pa ng bagong set na cylinder block. Di katulad ng Mio ay na chrome bore. So kapag chrome bore, pag nagkaroon ng overheat, automatic palit agad ng bagong set na cylinder block. Okay. Pero sa kanyang motor ay steel bore, pwede pa itong maparibore at maghahanap tayo ng piston na 0.25 first rebore. So medyo makatipid si bossing guys. Check natin ang sitwasyon ng kanyang piston. So ganun po kalala ang sitwasyon ng kanyang piston guys. Namumuti na. Dala na rin insula ng oil talaga na lubricate sa kanya. Yan o. Ganun kalaki ang kayod o gasgas. Oh no! So, ang pinaka-worst scenario lang nito, worst case scenario ay hindi gumagalaw yung piston sa ating connecting rod. So, siyempre kapag mga ganitong problema guys, ang pinaka-best na gawin sa ibang shop ay magpapalit ng set na connecting rod, ipaparibore ang ating block. Kaya tosgas malala talaga si owner. Pero sa atin guys, kailangan natin siyang hanapan ng paraan para makatipid si bossing. Huwag mo natin siya papalitan ng connecting rod. So, Okay. ang gawin natin is, kailangan natin mag-effort at tatabasin ang kanyang piston. Bibiyakin natin ang kanyang piston para maisalba ang kanyang connecting rod. Try natin biyakin ang kanyang piston na nag-overheat. At the same time, yung pin, kailangan i-pull out natin sa kanyang connecting rod para may salba ang gastos si bossing at the same time ang kanyang connecting rod. Kasi kapag pinalitan natin ng connecting rod, rebore, nasa mga 6 to 5K ang mga gastos ng kanyang makina. Ganun po kalaki ang gastos kapag pinabayaan nyo yung makina na hindi kayo nakapalit ng oil. So ganun po, napaka-importante po ang oil ng ating makina. So nasa mga 250 to 300 pesos lang po ang oil ng makina kumpara sa mga gastos mo sa inyong makina na higit kumulang na sa mga 5K to 6K. Dali natin ang kanyang makina guys sa ating shop para matanggal natin ang kanyang piston. Okay. 2 hours later. So ito na nadala natin ang kanyang makina. Andito na tayo sa ating shop. So nahirapan tayong baklasin ng kanyang piston kasi nga is nag-stack up sa kanyang connecting rod. Kaya dinala natin ang motor na to o kanyang makina sa ating shop. Kung doon natin siya tatrabahoin, medyo alanganin kasi guys, kasi kailangan natin ng mga proper tools. So Okay. ang gawin natin is kailangan basagin natin ang kanyang piston para may salba natin ang kanyang connecting rod. Kasi walang budget si bossing pambili ng connecting rod. So minsan natin ginawang itong distelo guys, no? Para makatipid si bossing ay kailangan natin isalba ang kanyang connecting rod. Tapos kung nang naparibore ang kanyang block at ito na po ang itsura ng kanyang liner. Ganyan na nakasabi. Wow! Ito naman yung itsura ng kanyang liner o bore na hindi pa ito naparibore guys. Ganyan kadami ang kanyang gasgas, hairlines, mga kayod, dala na rin ito lang oil na lubricate sa kanyang liner. So ito naman itsura ng ating bore pagkatapos natin siyang maparibore. Napakaswabe, napakasmooth, ang ganang tingnan. Pwede nang manalamin. At ito naman ang piston na binili natin guys. Yan po ay Rebore 25 at ang brand po niyan ay Makoto. So ang Okay. charge po ng paparibore sa machine shop ay 350 pesos at ang ating piston naman na binili ay 750 pesos. So yan po ay Rebore 0.25. Since steel bore ang ating block ng Honda Beat. So para ma-start natin at masimulan natin ang pagbaklas at pagbasag ng kanyang piston, ay kailangan tanggalin muna natin ang 4 na stud bolt na yan. So ito po ang kanyang piston kit guys. Yan po ay Rebore 0.25. So kailangan natin hatiin ang kanyang piston pa vertical pagkatapos horizontal para makita natin ang connecting rod sa loob. So pagkatapos natin mabiyak ang babaw na bahagi guys, balik na rin na naman natin at same procedure pa rin ang pagbiyak ng kanyang piston
vertical at saka Okay. horizontal. So yan, hahatiin na natin ang unang bahagi. Pwede natin sikwatin. So natanggal na ang ibabaw na bahagi. Baliktad na naman ang posisyon guys. Same procedure pa rin. Medyo nagbabaga na sa init ang ating connecting rod. Kaya palamagin mo natin ng kaunti. Saka natin tirahin patagilid yung dalawang pin, side pin niya. Para matanggalan natin lahat na makakabit sa kanyang connecting rod. So ganun lang po ang paraan guys para makatipid kayo kung naka-experience kayo ng ganitong senaryo na nag-stack up ang pin at ang kanyang piston sa kanyang Okay. connecting rod. Grinder lang po ang katapat yan. Napakamahal po ng connecting rod ng Honda Beat. Nasa mga 1.7 or 1.8. Original po yan. Depende na rin sa mga SRP sa mga tindahan na pinagbibilhan. So, malaking pera na rin yan guys. So, ito lang muna nating gagawin para salba natin ang kanyang connecting rod. So kailangan ng mahabang pasensya kapag nagtatrabaho ng ganitong paraan guys. Pero at least makatipid si bossing ng kaunti. Kasi Okay. kapag pinalitan natin ng connecting rod, bore at saka piston, aabot siguro sa mga 6K plus ang gastusin ni bossing kasama na ang pagbayad sa machine shop. Dalawang side bearing. At least ang gastos bossing guys is sa mga 3,000 to 4,000. So tinira na natin ang bawat gilid ng ating piston guys at piston pin. So yan. So same procedure pa rin sa kabila. Tatabasin pa rin natin yan ng ating pin. Okay. Baga sa init ang ating rod para lamigin mo natin ng kaunti. Tapos tirahin ulit. Dandahan lang ating pagtira guys. Gagamit natin tayo ng cutting disc. Yun na nga guys. Matatapos na rin ang ating paghihirap. So konting sikwat na lang gamit ang flat screw. So sinimulan ko itong tinabas mga alas 11 ng umaga, no? Nagtatapos naman siya sa mga alauna ng hapon. Medyo may kahirapan kasi nga is kapit na kapit talaga ang kanyang piston pin at saka kanyang piston. Pero at least may salba natin ang kanyang connecting rod at hindi natin mabibiyak ang kanyang tuluyang mabibiyak ang kanyang makina. Amazing! Safe pa ang kanyang makina guys. So ganito po ang mga diskarte no? Para makatipid ang mga customer natin. Pero na lang kung may pera talaga at malaman ang bulsa ni bossing. So yun guys, napakalalim na natin tinabas. Konting kapit lang. Pwede natin siyang sikotin. Maliit na lang ang kapit ng kanyang piston pin. At saka kanyang piston. So yun, natanggalan natin ang isa. Try natin itong isa. So yun, no? Tanggal na ang dalawang kumakapit na piston at saka piston pin. Pero may natitira pa pong maliit na pin sa loob ng ating connecting rod guys. Yun ang isa sa mga pinaka-last nating gawin para makumpleto na ang ating trabaho. So yan po mga nabasag na mga piston, no? Na nag-overheat. So yun, no? So need natin tanggalin yung na-stack up na pin sa loob ng kanyang rod guys. So maya-maya ituturo ko sa inyo kung ano ang pinakamalupit nating diskarte dyan para mabunot natin yan. Yung natitirang pin sa loob ng kanyang connecting rod. So papalamigin muna natin ng kaunti ang kanyang connecting rod guys. May pin niya natira guys yan ang pinakalas ating bunutin. So maya-maya i-share ko sa inyo ang discarding malupitan natin. So paano ba ibunutin ang natitirang pin na yan? Gagamit tayo ng improvised puller guys. Nagawa tayo ng improvised puller para mahatak natin yan palabas. So
Ito yung natira niyang pin guys. Yan po natira niyang pin sa loob ng kanyang piston. So ito yung mga tinabas natin na pin. Oh. Yan po ang naging dahilan kung bakit ayaw umikot ang ating makina. So paano ba bunutin ang natirang pin na yan? So ito yung mga pisa na gagamitin natin guys. 8mm na bolt na may habang 6 inches o 5 inches. Depende na, basta importante mataas siya. So dapat ang bolt na gagamitin nyo ay high tensile. Maitim na bolt kasi hindi yan basta-basta nalulustrid. So yung swak na swak sa loob ng ating pin. So 8mm po na bolt ang swak na swak. So next maghanap tayo ng piston pin na sira na kaparehang sukat ng ating pin sa ating connecting rod na tatanggalin. Yung pin na tatanggalin pa Okay. So yun. Yan po ang magtutulak palabas sa pin. Yung pin na yan na sinuksok natin. So next naman maghanap naman tayo ng sakit na malaki ang butas sa gitna. Kasi dyan po lulusot yung pin natin. Yan po ang purpose kung bakit malaki po ang butas na gagamitin natin na sakit. So yan, in-execute ko pa guys. Yun, no? Yan dapat ang mangyayari kapag mabunot na natin yung natitirang pin sa loob ng kanyang connecting rod. So next naman is medyo malaki yung butas sa duluhan ng ating sakit is lalagyan natin siya ng washer na 8mm para hindi lulusot yung nut natin. Kasi maglalagay po tayo ng nut dyan sa dulo. Yun, no? So, siyempre gagamit tayo ng 13mm na open range or back range. Dalawang tools ang gamitin. So, unti-unting higpitan natin yung nut na yan hanggang tuluyan niyang itutulak yung pin na natitira sa kanyang rod. So, yung pinakasikreto malapit natin guys, siyempre brake fluid. Malaking tulong po ang brake fluid sa pag-lubricate ng ating piston pin sa loob ng ating rod. So, dalawang back range, open range, basta 13mm ang gamitin natin. Basta high tensile na bolt ang gagamitin natin guys. So, tintayin lang natin ang paghigpit hanggang hatakin na yung pin na titira sa loob ng ating rod. So, kapag medyo tumigas na, titirahin naman natin ulit ng brake fluid. So, yan, medyo malambot siya ng kaunti guys, no? Kasi nga is maliit na lang natira na pin sa loob ng ating rod. So, may katigasan na ng kaunti. Magamit naman tayo ng pinagbabawal natin technique, brake fluid. Lagyan natin ng busahan guys para iwas tilapon sa mga iwas disgrasya na rin. Baka may pumasok na maliit na bagay sa loob ng ating makina. Pag ang feel nyo na medyo mahigpit na ang tulak ng kanyang pin, tirahin nyo uli ng brake fluid. So, malaking tulong po ang brake fluid na yan guys kasi mainit po siya. At unting papasok yan sa loob ng ating rod. So medyo na-feel ko na rin na sa sitwasyon yan na malambot na ang kanyang pin. Kaya tuloy-tuloy na natin ang paghigpit ng nut. So yung nut na nilagay natin guys o sinuksok, yan po ang matutulak sa ating naunang pin sa loob ng ating rod. So ganoon lang po, no? Walang magic yan. Yan po ay pawang katotohanan. Amazing! Nakikita nyo sa video guys kung paano natin tinanggal yung pin ng dahan-dahan na hindi gumagamit ng special tools. Yan po ay improvised na puller lang gamit ang ating bolt. So yung brake fluid na naman. So at least guys, no, malaking tulong itong ginawa natin kasi nga is mahirap naman makahanap ng pera nga sa panahon ngayon. Kaya guys, advice ko sa inyo, mag-PMS na kayo. 1,000 to 1,005 kilometer, magpa-change oil na kayo. Kahit hindi sobrang trabaho ng inyong motor, no? O ginagamit yun ng service. Much better pa rin nagpapalit ng oil. Kasi ganito mangyayari sa inyong motor kapag matagal kayong magpapalit. Mahirapan nang makapasok ang oil sa ating piston pin.
So yun, natanggal na natin. Walang kukurap. So yun po, tirang pin sa loob ng ating rod. Natanggal na natin sa wakas. So medyo may kayod siya, no? Kaya ang mangyari na to, mahirapan tayong ipasok yung bagong pin natin. So siyempre ang gawin nyo guys, dilihain nyo lang siya at gamit lang kayo ng limbas para malinis at natanggal yung kayod sa loob ng ating rod. Para pagpasok nating pin is hindi tayo mahirapan siyang ipasok. Smooth siyang ipasok. No? Ang next natin gawin guys ay assemble natin ang ating piston at saka piston kit bukas na, no? Kasi medyo may kadiliman na rin sa oras na iyan. The next day. Nalinis natin ang kanyang makina at tatanggal natin ang kanyang piston. Yung pin guys, tatanggal na natin. Kung nasa babayan mo yung part 2 kung saan paano natin siya tinanggal at binaklas yung piston para maisalba natin ang kanyang connecting rod at hindi natin mapapabili si bossing ng bagong connecting rod. Kung sa ibang shop madala ni bossing kanyang motor, matik na pati connecting rod papalitan talaga yan na ng bago para hindi na sila mahirapan pang basagin o pisapisahin ang kanyang piston na nag-stack up sa kanyang connecting rod. So ito po ang set ng ating piston na na-install natin ang kanyang piston rings. Pero siyempre guys, bago natin ikamit pala ang kanyang piston sa kanyang connecting rod, ay pasilip ko muna sa inyo kung paano natin isa-isahin pag-assemble ang kanyang piston rings sa kanyang piston. So ito po ang kanyang piston kit, piston ring kit pala, na nakalagay pa sa kanyang karton. So ito po ay nakabalot pa ng cellophane. Sa ating piston ring guys ay 5 po sila, no? Isang expander ring, 2 oil ring, at 2 compression ring. Hindi makukumpleto ang ating pag-assemble ng top overall guys sa ating makina kung hindi natin pasilip kung paano natin isasahin ikabit itong mga rings na ito sa kanyang piston. So syempre tulad ng nakagawin natin ay una natin i-assemble ang kanyang expander ring o yung kulubot na ring sa pinakaunang bahagi ng kanyang piston. So yan po ang kanyang mga rings guys. So ito naman ang kanyang piston. Kung meron kayong makitang IN, ibig sabihin intake position ang ating piston at nasa ibabaw na bahagi po ang IN position guys. Kung wala kayong makitang IN, dot or arrow lang, ibig sabihin nasa ibaba na position o sa exhaust ang ating piston. Yun ang po mga patandaan na makita natin sa ating piston. Naikabit na natin ang ating expander ring. Next na pa rin natin ikabit ay ang kanyang oil ring. Yung manipis na oil ring guys sa ibaba na bahagi ng ating expander ring. So ang mangyari is parang pinalaman lang natin yung kulubot na ring o expander ring sa gitna ng 2 manipis na oil ring. So next natin ikabit ang pangalawang oil ring natin. So unti-unti na natin ang pag-ikot ng ating ring guys para hindi ito mabali kasi napakanipis na po ng ating oil ring. So ang brand po ng ating piston kit ay Makoto. Beware lang po sa mga fake na mga Makoto guys. Paano ba malalaman ang fake na Makoto? Yung kutis ng ating piston is hindi gaanong kakintab tulad ng nakita nyo guys. So ganyan po dapat ang hitsura ng ating piston kakintab. Yung fake guys is medyo spag po siyang tingnan. So kung nakita nyo yung piston nito, ganun dapat ang original na Makoto. So ngayon guys, ikabit na natin ang pinakauna nating ring, yung kulay itim. So dalawa po ating makitang ring, kulay itim at saka kulay puti. Tulad pa rin ng ating kagawian, kulay itim po ay pinakauna nating ikabit na compression ring. Paano ba malalaman kung ang ating compression ring ay nasa ibabaw o sa ilalim na bahagi ng posisyon? Meron kayong makitang letra sa ibabaw na bahagi ng ating ring. So mean to say, nasa ibabaw na posisyon po siya nakakabit. Next na naman ilagay ang ating pangalawang compression ring guys, yung kulay puti. So yan, meron tayong letra dyan na tinuro ko. So sa ibabaw yan, nakaposisyon po. Yun, ganun lang po kadali. Kung paano natin isa-isahin, ikabit ang ating piston ring sa ating piston. Kahit na ilang beses na nag-upload ng ganitong trabaho guys, no, napaka-importante pa rin na ipapakita ko pa rin sa inyo ang step by step na pakabit ng piston ring. Ang purpose ko nito ay baka mayroong mga nagawi na bagong subscriber natin, at least makita nila ganito pala tayo magkabit ng piston ring sa ating piston. So yun lang guys, nakabit na natin. Dapat yung ring ingap natin is hindi makatabi guys. Yung isa na sa babaw, yung isa naman sa ilalim. Next natin gawin is lagyan natin ng oil ang ating connecting rod at saka ating crankshaft assembly. Press smooth ang pag-ikot nito sa unang andar ng ating makina. So yun guys, nilagyan na natin ng lubrication. So next natin ilagay ang ating piston kit
assembly. Lagyan din natin ng oil ang ating piston pin para hindi tayo mahirapan pala makapasok sa kanyang connecting rod. Nagkaroon pa naman ito ng issue na nag-stack up ang naunang pin dyan. Dala na rin is naubusan ito ng langis. So ngayon, ikabit na natin ang kanyang piston pin, guys. Medyo pinahirapan pa tayo, no? So yan, ikabit na natin. So dapat yung ring-in gap, yung isa na sa ibabaw, yung isa naman nasa ilalim. So lagyan natin ng basahan para malagay na natin ang isang lock ng ating piston pin. Kahit matagal na tayo sa ating trabaho, guys, is maninigurado pa rin tayo na hindi tayo magkaberya. Baka sakaling lilipad ang pin at papasok sa loob ng ating makina. Mamoblema pa tayo. So ngayon, for sure, lagyan natin ng basahan. So ngayon, nalagay na natin ang ating piston lock. Ang next natin gawin, guys, ay ibalik na natin ang 4 na stud bolt ng ating makina. Talagang tanggalin ang 4 na stud bolt ng ating makina, guys, para hindi tayo mahirapan sa pagputol-putol ng ating piston at matanggal din natin ang kanyang piston pin. Yun po ang mga discarding malupitan natin, guys. Na hindi na natin kailangan pang biyakin ang kanyang makina para makuha natin yung nag-stack up na piston. Ang yung ibang shop, guys, ay kailangan pa nilang biyakin para mas malaki po ang libor na makuha nila sa customer. So ngayon, lagyan na natin ng oil ang ating piston. At syempre, kung ating kalimutan, lagyan din ng ating liner. So purpose nito is para smooth ang pagpasok ng ating piston rings at piston sa loob ng ating cylinder block. So ilagay natin ang ating chain guide sa gitna. Tapos unti-unti nating ipasok ang ating piston rings. So ganyan ang paraan ko, guys, no, kung paano siya ipasok. Iuna ko muna ipasok sa ilalim, saka unti-unting ipasok ang sa ibabaw. Nasa sa inyo pa rin yan kung anong mga diskarte nyo. Ang importante ay hindi natin maputol ang ating piston ring sa pagpasok sa kanyang liner. So ito lang talaga ang nakagawian ko, guys. Basta nasa inyo pa rin ang huling desisyon. Ang importante is may pasok natin ang ating piston sa loob ng ating liner. Siyempre, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel kung sa tingin mong itong video ng ginawa ko ay malaking tulong sa pagresolba sa problema ng inyong motorsiklo. Maraming salamat po. So yun, naipasok na natin ang dandahan ng ating piston at na-shoot na rin natin sa wakas. So yung gasket yan, guys, sa kanyang base ay DIY ko lang yan, no? Kasi walang available na gasket sa block ng ating FI. So ang kadalasang available ay yung carb na block ng Honda Beat. May kalakihan ng kaunti ang block ng Honda Beat carb, guys, no, kumpara sa Honda Beat na FI. So yun, ipasok na natin at dapat nakatap na ang ating piston. Ang purpose niyan is madali natin makuha ang tamang timing mark ng ating magneto kapag nakatap na ang ating piston. So yan, guys, yan po ang style natin tuwing tayo nagtap overhaul ng ating motorsiklo. So yun, nakatap na siya, di ba? So madali lang nating makita ang tap ng ating magneto. So ayos. Okay. Next natin gawin, ilagay natin ang ating chain guide. So yan. Kung ikaw ay beginner pa lang at ngayon pa lang nakakita ng ganitong pagtrabaho o pagbaklas assemble ng Honda Beat FI, kung ikaw ay nakabaklas na ng Honda Beat carb, is makapareha lang po sila ng setup sa loob ng makina. Ang pagkakaiba lang is injector at carb. Yun na ang pagkakaiba sa dalawang yan. So sa makina at halos panggilid ay magkapareha, guys. Walang pinagkaiba ang style ng ating makina. So yun, ikabit na natin ang head gasket. Next, ikabit na natin ang kanyang cylinder head. Ganyan po ang itsura ng cylinder head nang hindi natin siya nalinis. Ganyan kakulay ang kanyang mga pisa-pisa sa loob ng kanyang cylinder head. At ito naman ang itsura ng ating cylinder head pagkatapos nating malinis, guys. Yun, di ba? Ang laki ng pinagkaiba niya. So, hindi ko na bilanggit kung anong klaseng oil ang ginamit ni Bossing, kung bakit nagkaroon ng ganung kulay itim ang kanyang makina nang ito ay natuyuan. So, next natin ikabit ang 4 na washer niyan. Siyempre, huwag lang kalimutan ang 4 na nut
battery na ikabit natin sa kanyang cylinder head. Mas maigi guys na ganito talaga ang style ko sa pag-vlog guys, no? Kung ano ang problema ng makina, siyempre hindi ko diretsahang ipakita ko agad sa inyo ang resulta. So mas maigi is ipakita ko sa inyo kung paano natin sa binaklas ng step by step, paano rin natin sa binaklas ng na-symbol ng step by step, para makita nyo talaga kung pinaghirapan natin ang pag-upload ng mga videos at hindi natin minamadali. So next natin ikabit guys ang dalawang stud bolt ng kanyang cylinder head. So wag mo nating higpitan yan, baka tumagilid yung head at saka block. Unahin mo nating higpitan ang 4 na nut ng ating cylinder head. Tulad pa rin ng mga tinuturo ko sa inyo, is dapat ikis ang ating paghihigpit para tama ang paghihigpit at tamang lapat ng ating gasket. Yan po, hindi yung dalawa sa baba, dalawa rin sa ibabaw. Dapat isa sa baba, isa rin sa itaas. So ikis lang para maganda ang resulta na paghihigpit na ng ating makina. So yun, saka pag tapos natin mahigpitan ang 4 na nut na yan, automatic higpitan na natin ang dalawang stud bolt sa kanyang cylinder head na na-connect sa kanyang cylinder block. So yun po ang purpose guys, kung bakit hindi natin hinigpitan muna ang kanyang dalawang stud bolt sa tagiliran. Yan ang pinakalas at higpitan pagkatapos ng 4 na nut sa kanyang cylinder head. So siyempre nakabit na natin ang 4 na nut at siyempre higpitan na rin natin at ang dalawang stud bolt. Ang next na gawin ay ikabit na natin ang kanyang camshaft sprocket. So before ko ikabit guys, ituro ko sa inyo kung saan ang timing mark na yan, dot na yan at yung may kulay na puti. Yan po ay nakaposisyon sa gitna. So ituturo ko sa inyo guys, kita nyo ba yung parang butod na yan nasa kanyang cams? Dapat dyan po is nakaposisyon ang ating top ng ating cams o naka-close ang ating cam lobe, intake at saka sa exhaust. Madali lang po ikabit ang timing mark ng ating camshaft sprocket pala at madali siyang i-identify kung saan ang timing ng ating camshaft sprocket. So, yun. Kabit na natin ang kanyang camshaft sprocket guys. Ano lang po kadali. Since nakatap ng ating piston, automatic yung timing mark ng ating magneto is nakaturo na rin sa kanyang guide guys. So, medyo naka-advance siya ng kaunting ngipin kasi nakahiga ang ating kulay puti na yan. So, i-adjust muna natin ang isang ngipin paitaas kasi naka-advance siya. So, paano ba? I-advance ay ibalik. So, iangat mo lang yung timing chain gamit ang maliit na flat screw. So, yan tinuro ko guys. Ingat mo lang na kaunti. Yun. Ganun lang po ang paraan kung paano natin siya i-adjust. So, since nakagitna na yung kulay puti, so, hanapin natin yung butas ng ating cams. Yan na lang butas na yan. Para ilagay na natin ang ating dalawang maliit na bolt. 5mm na bolt. So, may mga guhitin guys dapat nakaka-inside dyan sa ibabaw. So, yan po ang kanyang timing mark. Napakadali lang po sundan kung paano siya ikabit. Ikabit na natin ang ating camshaft sprocket guys. I-double check muna natin kung nakaturo na ba ang timing mark ng ating magneto sa kanyang guide. So, yan parang arrow na yan guys na tinuro ko sa babaw. Yan po ang patandaan kung saan natin ituturo o itatapat ang timing mark o guhit ng ating magneto. So, yan po. Dapat yung guhit is nandyan din sa baba. Check ka natin. So, yun. Hindi tayo nakamali. Is nagkaka-inside naman siya. Yung dalawang kamay na yan ang tuturo ng ating timing mark. So, yun na kayo maliligaw at malilito. So, since okay na at nagkatapat naman silang dalawa, pwede na natin ilagay ang dalawang bolt ng ating camshaft sprocket, syempre. Yun. So, syempre, before natin sagpitan guys, ay ilagay muna natin ang ating tensioner toser sa ibabaw na bahagi ng ating cylinder block. So, ilagay muna natin ang ating tensioner toser. Before natin makalimutan, lagyan din natin ng liquid gasket muna para hindi magkaroon ng leaking. Tapos kanyang gasket niya. Tapos ang toser natin. Medyo umingi na yung manok guys, no? Kasi itong video nito ginawa ko is 2 minutes na lang para mag 12 o'clock in the morning. So, ganyan po ako talaga mag voice over guys. Madaling araw na. Kaya puyat na puyat talaga tayo.
So, nakabit na natin ang ating toaster. So, pwede na natin i-release pa counterclockwise para mahigpit na ating timing chain. Yun, ganyan lang po pag-release ng ating tensioner toaster. So, yan, ox na siya. Check din natin ating timing chain kung hindi na ba gumalaw. So, tama na ba ang paghigpit ng ating timing chain? So, goods naman siya guys, no? Since na-release na natin ang ating toaster, ang next ating gawin ay higpitan natin ang dalawang 5mm na bolt sa ating camshaft sprocket guys. O i-retaining natin, baka makalimutan natin, dilipad ang ating camshaft sprocket, maridisgrasya pa ang ating mga valvula. So, kailangan kapag tayo nagtrabaho guys, ay presence of mind, no? So, yan, nakikita na natin. So, syempre, ang next ating gawin ay i-check natin ang valve clearance ng ating valvula. Kung ito ba ay sobrang luwag o sobrang higpit. Para hindi tayo mapupurisyo sa pag-andar ng ating motor maya at meron tayong tamang minor. So, check natin. Medyo malaki yung upplay niya. Medyo malagitik itong motor na ito, no? So, ang gawin natin ay simply i-adjust natin ang ating valve clearance. So, since mga ganitong design guys, ay hindi na natin kailangan pang gumamit ng pillar gauge. Since matagal tayo sa ating trabaho at siyempre may pakiramdam na tayo kung gaano kalayo at gaano kahigpit ang adjustment ng ating valve clearance. So, ang gamitin natin ay tinatawag nating peeling gauge. Yung pakiramdam lang natin. So, yan. Adjustin natin dalawang valvula yan sa intake at saka exhaust kasi medyo sobrang luwag na rin. Basta gamitin natin ay peeling gauge guys. Ay pakiramdam lang. Pakiramdam lang natin na tama ang kanyang side play at the same time, yung up play niya is huwag masyadong maluwag at masyadong malit lang. Importante yung tama-tama lang na hindi siya magkaroon ng lagitik. At the same time, magagamit tayo ng pang-alcontra para hindi bibigay yung nut. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng pang-alcontra pala ng ating pag-adjust ng valvula, maaaring luluwag ito at magkaroon ng ingay. So, ox na natin pag-adjust guys. Tamang-tama lang. Yan po ang mga sekretong malupit. Peeling gauge. Yan. Pindin na rin nyo guys kung gamit ka ng pillar gauge o peeling gauge. Pero sa akin, siyempre peeling gauge lang. Matagal na tayo sa servisyo eh. May get mga 16 years sa 15 years na tayo. Nagtatrabaho at gumagamit ng mga peeling gauge. Yan po ay subok na, no? Subok na natin. At siyempre, hindi tayo pamalpak dyan sa ating ginagamit na peeling gauge. Yun. Natitinig natin ang ilalim. Since okay ng adjustment niya guys. Tamang side play at counting up play. Yun. Para hindi tutukod ang ating valvula at magkaroon hard starting sa umaga. Okay. So, siyempre, pagkatapos ng ating valve clearance, ang next natin gawin ay, siyempre, lagyan na natin ang o-ring natin. Sana ba yung o-ring natin? So, ayan na. Nakita na natin ang o-ring natin. Siyempre, pagkatapos ng o-ring, ay takpan na natin. Sa mga oras na yan, guys, ay nasa mga bandang 5 na ng hapon, no? Mangyayari nito ay pagpabukas na natin ang pagdala ng makina sa ating lugar na hinom-servisan. So, siyempre, lagyan na natin ang dalawang bolt na yan. Kasi, short tayo sa oras, guys. At na natin ito isasampa sa kanyang chassis. So, pabukas na lang natin ang ating pagsampa ng kanyang makina para maganda ang ating kondisyon na ating katawan. So, yan. Tapos na. Ready na siya. Ibalik sa kanyang chassis sa sunod na araw. Ay, yes. Okay. The next day. So, ito na guys, naisampa na natin ang kanyang makina at nakabit na natin ang kanyang throttle body. Hindi ko man nakita sa inyo kung paano ikabit. Ang importante is kung paano nyo siya tinanggal. Ganun rin ang paraan kung paano nyo siya ikabit. Tandaan nyo lang guys kung kayo ay bago pa lang at nagde-DIY. So, siyempre, pandarin natin ang kanyang motor. Tanggalin mo natin ang kanyang takip para makita natin kung mayroon bang oil na lumalabas dyan sa butas na yan na siyang nalubricate sa ating rocker arm. Okay. So yun guys, since goods naman siya at may oil na lumalabas sa kanyang cylinder head, minito si ox na ox ng kanyang trabaho at umandar na ang motor na tinap overhaul natin. Siyempre marinig nyo ang tunog ng ating trabaho na meron siyang tambutso kung lumagitik ba o hindi, o tama ba ang ating valve clearance pala.
ay ikabit muna natin ang kanyang tambucho guys. Yan po para sa pinali sa andar ng ating Honda Beat na tinap overhaul. Siyempre, on muna natin ang kanyang susi para marinig nyo ang pinali ng ating trabaho. So, odo niya guys ay nasa mga 36,000 na. Medyo may kahabaan na rin. Ganyan po, kalamig ang tunog ng kanyang makina. Shoutout kay Owner pala guys, at sa lahat ng mga pa-shoutout dyan sa mga suki nanonood ng ating mga videos at napakasipag, lalo na sa ating mga silent viewers dyan na sikretong nanonood sa ating mga videos. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. So yun mga guys, napakaganda po talaga ng oh my God! Success. Open natin kanyang susi. At sana sa video ito guys ay huwag nyo kalimutang mag-change oil sa inyong motor kung ayaw nyo mag-change oil. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos. At syempre huwag nyo kalimutan ang napakasipag na mekaniko i-shout out